Boss, pahiram naman ng kawali saglit. Kuya, magliligpit na po ako ng tinda ko. 2 piso lang. Hiramin ko lang yung kawali ng 10 minuto. 30 taon na akong may hawak ng sandok, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng paggisa. Kutsa, chef yata sa State Banquet to eh. Sobrang sarap. Ang luto ni Papa ang pinakamasarap sa buong mundo. Boss Who, 3 araw na kayong hindi kumakain ng kahit ano. Kapag nagpatuloy to, bibigay ang katawan nyo. Yung mga luto ng Michelin Star Chefs. Amoy pa lang, nasusuka na ako. Sabihin mo kung magkano tong pagkain to, bibilhin ko. Hindi to paninda. Para sa amin to ng anak ko. Magluto ka pa ng isa, 10,000. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Gaano ka nakatagal hindi kumakain? 3 araw na. Huwag mo na bayaran. Ang lasa nito, sobrang lupit. Anong pangalan mo? Nagkataon lang ang pagkikita natin. Hindi mo na kailangang malaman. Imbestigahan mo siya. At bilhin mo rin ang buong kalyeng to para sa akin. 321.5. Kailangan ko nang makahanap ng matitirhan agad. Kuya, sandali lang. May bakanteng bahay ang isang malayong kamag-anak ko. 300 lang kada buwan. Gusto mo bang tingnan? Basement ba yang 300? Hindi. Maayos na may 2 kwarto at sala. Kaya lang, hindi masyadong malinis doon. May multo raw. Sabi ng dating nangupahan, may naririnig daw na naghihiwa ng gulay tuwing hating gabi. Marami nang natakot at umalis doon. Uncle Wang, dito na lang po, 300 lang. Kuya, sasabihin ko na sa'yo habang maaga pa, medyo creepy dito. Sabi nung huling nangupahan, lagi raw may naririnig na nagtsatapa ng karne sa hating gabi. Ang daming natakot at nag-alisan. 2 ang kalan, at malakas ang apoy nito. Ito na lang. Sir, okay na po. Kuya, nakalipat na siya. 300 lang. 2 beses niya pang binilang. Anong meron sa refrigerator? Yung mga basic lang po, bigas, noodles, mantika, at mga gulay. Kulang yan. Bukas ng madaling araw, magpadala ka ng sangkap na Pan State Banquet. Dapat pinakamataas na kalidad ang mga sangkap. Iwan mo lang sa tapat ng pinto. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong marka. Masusunod po. Yung hiniram mong damit kagabi, matandang retirado lang naman ako. Auntie, wala ka rin bang makain? Oo nga eh. 3 taon nang hindi nakakakain ng maayos si Auntie. Pinakamasarap po magluto si Papa. Lapitan mo lang si Papa. Saan ka ba pupunta? Tulungan na kita sa mga dala mo. Pwede bang makisabay na rin ako sa pagkain nyo? Ako na ang magbabayad ng mga rekado. Papa, sige na, pasamayin mo na si Auntie. Mukha siyang kawawa eh. Sumunod ka lang, huwag kang may iwan. Ang boss ko, na may bilyon-bilyong kayamanan, naka-class A na polo shirt habang hinahabol si kuya para mag-grocery. Siguro winasak ko ang buong galaxy sa past life ko. Sinama niya si Xiao Yu palayo, hayaan mo siyang umalis. Nakakarindi rin naman ang kakaiyak ng batang yan araw-araw. Anong sinabi mo, Ate Chin? Hindi ba mas mabuti nga na umalis na siya? Mula ngayon, sa ating 2 na tong bahay. 1 araw pa lang siyang wala, mukha ng basurahan ang bahay na to. Nasaan si Xiaoyu? Ibalik mo rito ang bata. Sasama sa akin ang anak ko. Kaya mo ba siyang palakihin mag-isa? Lumayas ka ng bahay nang walang-wala. Magkano ba ang pera mo sa bulsa? Huwag ka nang magmatigas. Bumalik ka na rito. Mag-usap tayo ng maayos. Bakit mo ako binabaan ng telephone? Huwag mong pakinggan ang mga hindi dapat pakinggan. Ang unang tinanong niya, hindi kung ligtas ka ba, kundi inutusan kanyang ibalik ang bata. Tama po si Auntie. Puro na lang utos si Mama. Papa. Tara na, bili na tayong gulay. Iniwan ng nanay ko. Ang huling 1,000 na to. Gusto ko sanang magtayo ng kainan sa downtown. Pero hindi talaga kasya. Assistant yan. Yung sikat na pwesto sa gilid ng kalsada sa downtown. Kumpleto sa gamit. Papahan mo ng 300 kada buwan. Dapat bago lumubog ang araw, may upa na yan sa kanya. Boss Go, 300 ang upa sa downtown. 1,000 lang ang pera niya. Kapag hindi mo to nagawa ng maayos, huwag ka nang kumain. Ikaw ba ang may-ari? Gumastos ka ng 50,000 para lang utuin ko siya. Hindi utuin, ikaw ang magiging landlord. Ang trabaho mo ay papahan ng pwestong to na may renta sanang 12,000 sa halagang 300 pesos lang sa isang lalaking ang apelyido Aileen. 300.
Pinag-alala ko pa kayo. Yung katabing pwesto nga, 12,000 ang upa. Nagbibiro ka ba? Kaya nga kita binibigyan ng 50,000 para manahimik ka. Nililigawan ng boss ko ang lalaking yan. 1,000 lang ang buong ipon niya ngayon. Kaya hindi mo pwedeng ipahalata na may dieto. Masasaktan ng pride niya. Oh wow! Ang mayamang CEO na in love sa isang wasak na tao. Deal. Kuya, naghahanap ka ba ng pwesto? Itong pwesto ko, 300 lang kada buwan. Sa kalyeng to, kahit banyo hindi mo mauupahan sa halagang 300. Scammer ka siguro. Kuya, itinakwil kasi ako ng tatay ko at pinutulan ng baon. Tapos malas pa tong pwesto. Lahat ng nagnegosyo rito, nalugi. Kahit 300 lang, pambawi man lang. Papa, ang ganda naman dito. Dito na lang tayo magbukas ng kainan. Sige. Akin na ang kontrata. Kuya, may isang kondisyon lang ako. Kapag nagbukas ka na, dapat libre ang hapunan ko araw-araw. At ako rin po, gusto ko rin kumain dito. Wala namang problema, dagdag plato lang yan. May pwesto na tayo, may kusina na rin. Chen Yu, simulan mo na ang pagluluto. Mga kaibigan, bukas na ang kainan ni Chen Yu. Itong si Brother Chen ay dating nagtatrabaho sa kusina ng State Banquet. Isang veteran chef na nakasalang na talaga sa kusina. Sa bulok na kainan na to, sa internet, sinasabi nilang State Banquet chef daw siya. Lao Zhang, Lao Li, pasok kayo, totoong State Banquet chef nga ang nagluluto rito. Auntie, kayo po ba ang may-ari rito? Haha. Hindi po, taga-tulong lang ako rito. Kumita tayo ng 2,000 ngayon. Brother Chen, sa paghahanda ng pagkain bukas, dagdagan mo pa ng 20%, 20%. Huwag mo na yan hugasan. Umuwi ka na. Kumain ka na ba? Hindi na ako umabot eh. Yung kawali, ako na rito. Maupo ka lang dyan. Inumin mo to. Mabuti yan sa tiyan mo. Ang sarap. Mula ngayon, huwag ka munang aalis pagkatapos magsara. Pagtitiraan kita ng pagkain. Seryoso ka ba talaga? Madali lang yan, dagdag plato lang naman. Sa edad na 30, nakapagbukas ako ng sariling kainan. Nabuhay ko ang sarili ko at si Xiaoyu. At nakapagpakain pa ng isang matandang palamunin. Hindi naman pala ganun kahirap ang buhay. Nagbukas siya ng kainan, sa gitna pa ng downtown. Saan naman siya kukuha ng pera para doon? Guys, tingnan niyo naman ang galing niya magluto. Ang bagong kainan ni Chef Lin ay nasa downtown mismo. Halina kayo at subukan niyo rin. Yung passbook na iniwan ng nanay niya, hindi ko kailanman natingnan. Magkano ba talaga ang laman nun? Ibig mo bang sabihin, may tinatago siyang sariling pera? Kung hindi, ano pa? Umalis siyang walang dalang kahit ano. Saan siya kukuha ng pambayad sa renta ng pwesto? Yung Chen Yu restaurant na yan. Kailangan nating magtanong at alamin ang totoo. Ang perang yun. Bakit siya lang ang kukuha nun mag-isa? Lin Chen. Araw-araw mong sinasabing wala kang pera. Yun pala nagpapanggap ka lang. Magandang araw. Welcome sa Chen Yu restaurant. Ilang tao po sila? Hinahabol ko si Lin Chen. Bakit ka narito? Nasaan si Xiaoyu? Nasaan ang anak ko? Gusto kong makita ang anak ko. Ayaw ko siyang makita. Masamang tao ang tito na yan. Walang mo daw ang batang to. Zhou Ming, tikon mo ang bibig mo. Lin Chen, saan mo nakuha ang perang ginamit mo para magtayo ng kainan na to? Magkano ba talaga ang laman ng passbook ng nanay mo? Kapag hindi mo sinabi ang totoo, ay demanda kita. Dahil sa paglipat ng ari-arian nating mag-asawa ng walang problem. At kukunin ko rin ang karapatan sa pagpapalaki kay Xiaoyu, Miss. Kainan po ito, hindi korte. Kung kakain kayo, maupo kayo. Pero kung maghahasik lang kayo ng gulo, pakiusap, lumabas kayo. Sino ka ba sa akala mo? Isang matandang taga-silbi lang, lakas ng loob na kausapin ako. Oo, taga-silbi nga lang ako ng pagkain dito. Lu Qing. Huling beses ko na tong sasabihin sa'yo. Nasa akin ang kustodiya kay Xiaoyu. Kung gusto mo siyang agawin, magkita na lang tayo sa korte. Ngayon, lumayas ka sa kainan ko. Tara na, bakit ba natin siya kinakausap ng ganyan? Marami pa tayong ibang paraan. Lin Chen, humanda ka sa akin. Anong background ng babaeng yun?
Si Lu Ching po, ang tagapagmana ng Luz Real Estate. Pero nitong mga nakaraang araw, bumaba ang kita ng kumpanya nila. Marami siyang ginagawang kalokohan sa labas. At nagnakaw din siya ng malaking pondo ng kumpanya. Bigyan mo siya ng hagdanan. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mong lapitan siya ng mga tao mula sa Zufeng Group. Bigyan niyo siya ng posisyon bilang purchasing manager, na may sahod na 1,000,000 yuan kada taon. Boss Gu, nais niyo po bang? Kapag ang tao ay nasa pinakamataas na pwesto, tsaka lang siya masakit bumagsak, at doon siya tuluyang madudurog. Gaano nakatagal mula nung umalis si Xiao Chen? Ma, kusa siyang umalis at desisyon niya yon. Nagdala ka ng ibang lalaki dito sa bahay natin. Aasahan mo ba siyang magsilbi pa ng tsaa sa inyo? Auntie. Sinong tinatawag mong auntie? Wala kang karapatang tawagin ako niyan. Ma. Lu Ching, makinig ka ng mabuti sa akin. Noong una, para lang pakasalan ka ni Xiao Chen. Sinalikuran niya ang kanyang karera bilang isang sikat na chef. Sa loob ng 3 taon niya rito sa bahay natin. May kahit isang araw ba na itinuring mo siyang maayos? Isama niya si Xiao Yu palayo. Mas masaya si Xiao Yu kasama ang papa niya kaysa sayo ng 100 beses. Kahit nga parent ang activity ng anak mo, hindi mo mapuntahan. Anong karapatan mong hingin ang kustodiya ng bata? Pupuntahan ko si Xiao Chen at ang bata. Kung may natitira ka pang kahit kaunting konsensya, pag-isipan mo kung saan ka talaga nagkamali. Dito sa bahay na to, pati ba naman ang sarili kong nanay hindi kakampi sa akin? Lola. Pamayat ka yata, Xiao Yu. Ma. Xiao Chen, naparito ako para bisitahin kayo ng bata. Hindi mo sana tinalikuran ang galing mo sa pagluluto noon. Ma, pasensya na po. Pinag-alala ko pa kayo. Wala kang ginawang masama sa kahit kanino. Ang anak ko ang nagkamali sa'yo. Masyadong bulag ang anak ko. At napakayabang niya. Nang makita ko kayo ni Xiao Yu na masaya ngayon, napanatag na rin ang loob ko. Sino nga pala siya? Kaibigan ko po. Tumutulong-tulong lang dito. Alagaan mo silang mabuti. Ang mag-ama na yan. Huwag po kayong mag-alala. Makakaasa kayo. Boss Lu, bilib na bilib po ang chairman namin sa kakayahan nyo. Ito po ang inyong appointment letter bilang purchasing manager ng Zufeng Group. May sahod na 1,000,000 yuan kada taon. Hawak nyo na rin ang supply chain ng mga sangkap para sa 400 restaurant sa buong lungsod. Mula ngayon, nasa ilalim na po ito ng inyong pamamahala. 1,000,000 yuan kada taon. Sa wakas, nakaahon na rin ako. Ate Ling, 1,000,000 sahod kada taon. Makakalipat na tayo sa malaking bahay at makakabili ng mamahaling kotse. Yung bulok na kainan ni Lin Chen. Mula ngayon, kailangan niya munang makiusap sa akin para makabili ng paninda. Tingnan lang natin, kung wala nang nagsusupply ng mga gulay sa kanya, kung paano pa siya makakapagluto. Lin Chen, tingnan mong mabuti. Ako na ngayon ang purchasing manager ng Zufeng Group. Lahat ng makikipagtulungan sa amin. Kailangang magbayad ng 1,000,000 yuan bilang procurement deposit. Anong kalokohang patakaran yan? 1,000,000 deposit, pangingikil na yang ginagawa mo. Manahimik ka. Kung walang pambayad, hihinto ang supply nyo. Ibo-blacklist kita sa buong lungsod. Para tuluyan ng magsara ang bulok mong kainan ngayong araw. I-click ang link sa ibabang kaliwang bahagi para mapanood ang kapana-panabik na bahagi. Hello, si Boss Wang ba ito?